Okay, paano natin i-install itong water filling station management system? Pagkatapos na ma-download, ay i-double click yung file, gaya nito. Tapos, pag nagpakita ito sa inyong computer, click nyo lang yung more info, tapos run anyway. Pagkatapos nyan, ay click next. Then next, install. Hintayin lang natin sandali. Click lang ang yes. And then finish. Okay? So, ganun lang. Tapos open natin yung system. Double click natin yung icon dun sa desktop. Ganito ang magpapakita sa unang bukas natin itong program na ito. So, ang gagawin natin dito ay pwede nating baguhin itong business name, business address, at saka yung business telephone number. Dahil sa ito ay demo, kahit hindi ko muna palitan. So, i-click lang itong X na ito. Click. Tapos, 7 days trial. I-click nyo lang itong check na ito. Itong button na ito. Okay? Tapos, mayroon konting instruction dito. First time to run this software, please do this something step. Thermal printer, change the name to small printer. So, dun sa printer, ay papalitan natin yung pangalan ng thermal printer natin ng small printer. Yung big printer naman, katulad ng mga A4, yung legal size, yung basta yung normal na printer na hindi siya thermal, ay palitan natin yung pangalan nun ng big printer. Tapos, enable din natin yung all macro ng ating Microsoft Access. I-enable lang natin yon. Tapos, ang default user and password ng ating system ay admin at saka admin. 7 days trial. Okay. So, yan. Pagka meron kayong gustong malaman na tutorial, ay punta lang kayo dito sa tawag dito sa ating YouTube, at makikita nyo dito yung mga tutorial. Katulad nito, playlist. Ito, makikita nyo lahat dito sa dito ito. Ayan. Click natin ito. Dito natin makita yung mga function tutorial ng ating water refilling station management system. Okay? So, pag open na natin yung system, ay meron na siyang 7 days left. Pagkatapos ng trial na yan, ay may expired at kinakailangan natin i-activate. Okay? So, click X, close, tapos ilagay natin yung username and password, and then okay. Mapapakita itong reminder alert na ito, close lang. Tapos, ito na, magagamit na ninyo itong system within 7 days trial. Okay? Ngayon, paano natin ito i-activate? Halimbawa ay bumili na kayo, na-testing nyo na, okay naman sa inyong negosyo, at gusto na ninyong bumili ng activation code para maging license na siya. Papaano? So, doon sa ating system, pagka na-expire na yung 7 days, ganito ang magpapakita. Okay, pagka na-expire yung ating system, at ganito ang magpapakita, meron ng negative 1 days. Pag-click natin yung X, ay sasabihin ng system ay, this database system has been expired. Please process your payment. I-click natin ito. Ngayon, ito yung information. Payment and activation processing. So, una, ang gagawin natin ay yung step 1. So, magbabayad tayo ng 4,995. Kung mayroong promo code, ay pwede nating ilagay doon. So, ano ang gagawin natin ngayon dito? I-click natin ito para mag-pay. O kaya, bayaran natin itong system.
Pagkatapos niyan ay yung activation code ilalagay natin dito. Okay? So sundan lang natin. So halimbawa dito, click na natin ito. Okay? Ang sabi dito, make payment from Paymongo and select your payment method. Enter the activation code below text box after you receive the code from your email. Click activation button. Okay. So magpapakita itong Paymongo na ito. Itong tawag dito kung saan tayo magbabayad. So ilagay natin dito. Tandaan natin mayroong 3-digit PIN code dito sa ating system. Ito yon 788. So ilagay natin dito 788. Tapos proceed lang natin check out. Okay? Proceed check out. Ngayon, tatanungin tayo ni Paymongo ano ang gagamitin natin para magbayad. GCash ba? GrabPay? Paymaya? Or debit card? Yung Visa card? Or online banking? Yung tinatawag na BPI online? Union Bank online? Or meron ding buy now, pay later? Itong bills is. So, pwede natin gawin ito. Okay? I-click lang natin ng continue hanggang sa mag-successful. Tapos, hintayin natin yung activation code sa ating email. Alright? Sana maliwanag yon. At pagka, halimbawa, natanggap na natin yung activation code sa ating email, ilalagay natin dito. So, tignan ninyo. Kunyari, ito ay natanggap na natin. Ito yung activation code. Okay? Ito ay demo lang. Hindi nyo magagamit itong code na ito. So, ilagay natin dito. Ang ginawa natin dito, copy. Okay? And then, dito sa text box, Control V. I-paste natin. Okay? Tapos, activate. Click natin yung activate. Ang sabi niya, please the next pop-up from form, you must select yes. Okay. So, ang gagawin natin dito ay i-click yung yes. And then, ang susunod na gagawin dito ay i-click lang itong generate serial number. Okay? Generate serial. So, hintayin natin. Mag-generate yan. Ngayon, copy as serial. So, i-click natin ito. Ang magpapakita ulit ay please paste generated serial number to the text box using Ctrl V, then click validate button. Okay. So, dito daw, ilalagay natin dito, Ctrl V sa ating keyboard, and then click ang validate button. Click. So, ang sabi ay validated. Okay. And then, i-click na natin itong full activated button. Okay? So, click natin ang OK. Yan. Yan natin. So, ang sabi dito, dear customer, thank you for choosing our products. We truly appreciate your trust and support. Your satisfaction is our top priority and we're thrilled that our product met your expectation. If you have any question or need further assistance, please don't hesitate to reach out to our dedicated customer service team. Once again, thank you for your valued business. We look forward to serving you again in the future. Best regard, Mitch. So, yan, okay na. Tignan natin yung ating system. Open na natin yung system. Yan. Pagka-click na natin yung icon sa baba, sa desktop, ay ganito na ang itsura. So, system activated. 180 days yung support life. So, eto, nagka-counting ito pababa. Sa bukas, magiging 179 na yan. Ito kasi, yung support life ay 1 year free support life. Okay? Support life. Pagkatapos ng 1 year at gusto ninyong maghingi ng support mula sa ating developer o sa ating mga team, ay
meron na pong charge na at least 500 pesos ang bawat service. Okay? So, yun yung ating gagawin pagkatapos nitong 180 days. Okay? Pero yung system nyo ngayon ay fully activated na siya. Okay? So, close na natin ito. Yan. Pwede na siyang magamit lifetime. So, ganun lang. Oh, meron ng production to. Double click mo yan. Diba? Dashboard. Ito yung customer. Ito yung POS. Yan. So, yun. Tapos na. Sana ay nasundan ninyo yung tutorial kung paano i-activate itong water refilling station management system pagkatapos nyong mag-purchase. Okay? At may isend sa inyo yung activation code at i-activate ninyo sa inyong computer. Pwede bang gamitin yung activation code sa ibang computer? O pwede bang i-transfer itong system sa ibang computer? Hindi pwede. Okay? Hindi pwedeng i-transfer doon. So, kung mayroong pagbabago o kaya ilipat yung system sa ibang computer ay pwede po kayong mag-message o tumawag sa amin para matulungan namin kayong ilipat itong system sa ibang computer kung kinakailangan. Okay? O sige, salamat po ng marami at sana makatulong itong system na ito sa inyong negosyo. Kung mayroon kayong katanungan, ay mag-message lang kayo at tumawag dito sa aking website. Meron siyang WhatsApp dito. Nakikita nyo naman, mayroong button dito ng WhatsApp. Pwede kayong mag-message. Okay? So, yun lang. Kung yung tutorial ay nandoon na, at meron din dito sa website natin yung tutorial. Sige, hanggang dyan lang at sana'y maliwanag itong ginawa nating tutorial paano natin i-activate itong water refilling station management system sa ating computer. Okay, bye-bye.